Good evening guys, ako nga ulit to si Rol from Mitsubishi Abad Santos. So, magsasagot lang tayo ng mga katanungan ng mga kliyente sa Facebook page natin. So, basahin lang natin yung mga frequently asked question. So, ito, meron tayong first question dito mula kay John Mark Susha. Kuya Rol, sino-sino ba mga qualified para sa car loan? Sino-sino ba mga qualified para sa car loan? So bago yun, meron tayong tatlong klaseng mode of payment pagka kukuha tayo ng sasakyan. Number one is cash, pangalawa is bank PO, and pangatlo is yung ating in-house financing. So pag cash payment, syempre unang-una dapat may pera kang pang cash. So ayun yung unang mode of payment natin. So wala naman masyadong requirements yun, ID lang. Then, pang bank PO naman, yun yung mga kliyente natin na nag-a-apply direct kay bangko. Then, dun sila magpapasa ng mga requirements sa application. Then, si bangko na yung bahalang kumuha ng unit sa akin. Then, ito yung majority is yung in-house financing. So, magpapasa kayo ng application sa akin, then mga requirements. Then, ako yung magpapasa sa mga bangko ng mga application nyo. So, ayun yung tatlong klase natin ng payment. And yung tanong nga ni Sir John Mark, sino-sino ba yung mga qualified? So yun nga mga sir ma'am, qualified para sa car loan. Kung ikaw ay employed, so kailangan na natin ng 2 valid IDs and latest proof of billing like Meralco or internet, water bill. Then COE, yung certificate na nakasaad doon yung kung magkano sinasahod ni client. Then if ikaw naman ay may business, so ganoon din, 2 valid IDs, proof of billing like Meralco, internet, then business permit syempre, and yun nga, kailangan natin ng bank statement, latest at least 3 months na bank statement. So yun naman mga sir ma'am, next naman question galing kay Miss Janet De Jesus. So Boss Rol, ano bang mga requirements kapag seaman? Currently nakabakasyon ako ngayon dito sa Tarlac. So balin mga sir ma'am, no, pagka seaman kasi, so kung currently siya naka-vacation ngayon, ganun din, 2 valid IDs, proof of billing, latest. And pagka ganyang seaman na nakabakasyon, pwede natin siyang gawing principal. And ang ipapakita niya lang sa atin is yung bagong kontrata niya and plane ticket na paalis na siya ng Pinas. So yun yung mga natin requirements pagka seaman na nakabakasyon. Kung seaman ka naman pero naka-onboard ka, pwede mag-apply si yung pinapadala mo ng pera sa Pilipinas, kunyari asawa mo. So pwede siya mag-apply, si Mrs. Kailangan lang niyang ibigay sa akin is 2 valid IDs niya, Meralco bill kung saan nakatira or any proof of billing, then remittance, latest 5 months or 4 months. 5 months mas maganda siguro. Then kung saan niya pinapadala yung pera, for example sa bangko. So, bigyan niya ako ng latest na bank statement. And kailangan to ng power of attorney pagka nangyari seaman na onboard. So, yung next question tayo, mga sir, from Ross Paulo Bugarin. Kuya Rol, may approval na ako ng bank sa ibang dealer kaso medyo may attitude po kasi yung ahente ko. Gusto ko mag-transfer sa iyo, ano ba mga dapat kong gawin? So, kung may approval na kayo, sir, ma'am, pwede mo nang i-transfer sa akin yan. So, kailangan lang natin ng mga requirements nyo ulit at application. Then, kailangan nyo lang ng letter na tinatransfer nyo sa akin yung approval nyo from other dealer. Then, actually, nagbibigay ako ng cashback pagka tinransfer sa akin yung approval galing ibang dealer. So, pwede natin pag-usapan yan. PM nyo lang ako. PM ako, Sir Ross. Message din kita, pag-usapan natin yan. So next question tayo kay Ma'am Jean Marbit.
employed po ako. Bala ko sana kung expander. Kaso sabi ng kausap kong agent, di daw aabot yung sahod ko na 40,000. Ano kaya yun? Paano kaya yun? Kuis Rol. So, ano po kaya kayo nag-inquire, no? Actually, pwede naman yan. 40,000. Pwede naman yan. Mag-ano lang tayo ng co-maker. So, kung employed ka, bigyan mo ako ng 2 valid IDs, ma'am. Ma'am Jean, no? 2 valid IDs, proof of billing mo na latest. Tapos COE, yung may naka-indicate na sahod. Then kung ano yung bank payroll mo, bigay mo sa akin. Tapos hanap tayo ng isang co-maker. So para sa lahat to, sa mga ibang nagtatanong din ng same question dito. So kailangan natin ng co-maker. Sana at least mag-total yung combined salary nyo ng mga 70. Yan, 70k, medyo approvable na yun sa expander, guys. Tatandaan mga sir, ma'am, kung may kinukuha ko yung sasakyan, ang salary bracket doon is kung magkano yung monthly ng sasakyan. For example, Mirage, 16,000. So, times mo sa 3 doon, so nasa more or less mga 45 to 50. So, ayun yung pinaka dapat total na na combined salary ng co-maker at principal. So, yun, times 3 lagi. So, sa concern mo, Miss Jean, pwede ka mag-add ng co-maker. Basta mag-total lang yung combined salary nyo ng 70. 60 to 70, ganun. PM mo ako, tapos p-message din kita. So, wag ka maniwala rin sa kausap mo agent, pwede natin gawin ng paraan yan. Then, next question tayo kay Sir Even Bautista. Sir, kamukha niyo po si Aldor, haha. Hindi naman, layo naman mga sir, ha. Sir Roll, may business po kami, sari-sari store, medyo malaki naman po. Ano pong possible na requirements ang need namin i-comply? So, kung may sari-sari store po kayo, so pasok yan sa self-employed or business. So, ganun din, bigyan mo lang ako ng 2 valid IDs, Ma'am Even. 2 valid IDs, proof of billing na latest. And bank statement kung may savings account kayo kung saan nyo pinapasok yung daily income nyo sa tindahan. So yun, kailangan ko ng 3 months latest nun kung anong bangko yun. Then pagka ganyan, business permit syempre, no, kailangan natin ng business permit yan. So yun lang naman pagka sari-sari store. Basta may bangko, walang problema doon. Pwede natin i-pa-approve din. Then additional din pala pagka business, no? Kunyari, mga tindahan, ganyan. Send nyo lang din sa akin yung picture ng ng tindahan nyo. And yung pinaka-karatula kung merong man. Tsaka yung inventory, laman ng tindahan. Kasi tinatanong din ni bank. Pagka ganyan mga business. So, yun lang naman mga sir, ma'am. Usually itong mga topic natin ngayon, ito yung mga frequently na tinatanong sa page natin, no? So, para lang malinaw sa lahat. And kung meron din kayong mga concern, pwede nyo naman din akong i-PM. Tapos, pwede nyo rin ako i-text dito sa number ko. Viber ready and WhatsApp ready na rin yan. So, marami pa tayong mga darating na mga ganitong klaseng content, no? So, subscribe nyo lang ako dito sa aking channel para updated tayo sa mga contents. And kung may mga katanungan kayo, PM nyo or text or mag-comment na kayo dito sa comment box sa baba ng aking video. So, yun. Again, ako ulit si Rol from Mitsubishi Abad Santos. And good night.